Blessed a hundredfold the cross of Jesus Christ in our holy shores. Is now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are church. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, oh holy Filipinos, bring to the good Lord Our praise and gratitude, our offering of love, our pledge to be faithful to the last drop of blood. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of praises unto life everlasting. 500 years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of praises unto Daang taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod.
iyong misyon. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punya. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Daang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punya. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, salamat Panginoon sa iyong punya. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon.
naririto, handa kami, Panginoon. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Limang daang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang
lalaganap alab ng iyong misyon. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna.
sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Prayer to San Lorenzo Ruiz. O God, our loving Father, your Son Jesus Christ delivered himself in sacrifice to you for the love of humanity. Inspire us to love you with all our heart to the point of sacrifice. Your providential hand led your servant San Lorenzo Ruiz and companions to the land of Japan to imitate the sacrifice of Christ and to proclaim the gospel of truth and the message of salvation. We beseech you through the intercession of these holy martyrs, that we be given the grace of remaining faithful to you always as they did, that the light of the gospel illumine all corners of our Christian motherland and of all countries near and far, for your greater honor and glory and our sanctification. We ask you this through Christ our Lord. Amen. San Lorenzo Ruiz and companions, pray for us.
Tawag sa ordinahang pari. Si Norman Gandia ng San Carlos Seminary, Makati City, anak nina Manolito at Elnor Gandia, nakatira sa Fuchsia Street, Neighborhood A, Park Place Village, Imus, Cavite, ay humihiling na maordinahang deacon sa November 2021. Sino po ang may alam na hindi ipagpapatuloy ang nasabing ordinasyon ay mangyaring ipagbigay alam sa opisina ng simbahan. Maraming salamat po.
Tayo ngayon ay nasa ika-31 linggo sa karaniwang panahon at ang misa ay pamumunuan ni Reverend Father Siegfried Arellano. Magsitayo po ang lahat. Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang bunga ng pananampalataya sa Diyos ay pag-ibig at paglingkod sa kapwa. Ipinapalaala ng ating mga pagbasa sa araw na ito, mga kapatid, na ang Diyos ay higit sa lahat. Kaakibat ng pag-ibig na ito ay isang Diyos ay mapagmamahal sa sarili at sa kapwa. Ipanalangin natin sa misang ito na sa tulong ng grasya ng Diyos, tayo naway mamuhay ng ayon sa ating pananampalataya, ibigin ng isang Diyos ng buong puso at lakas, at ipakita ito sa paglilingkod at pagmamahal sa ating kapwa. Ngayon, mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Diyos sa kaligtasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal. Sinasambahan sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoon ang Diyos sa rin ng langit, makapangyarihan. Sa Kristo, buknong ng lakas, walang ikaw na nag-alis ng makasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw nagdulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw naman ang Panginoon Jesu Cristo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pangunahin sa pananampalatayang Hudyo ang pagdarasal ng Shema Israel o Dinggin mo Israel. Sa panalangin ito, ipinahayag ng nagdarasal ang kanyang pananampalataya sa iisang Diyos, Panginoon at Hari ng sanlibutan. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Matakot kayo sa Panginoon, ang inyong Diyos, at sundin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, mapapanuto ka at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos ay siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim mo sa iyong isip." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. minamahal kitang tunay na tunay, Panginooy batong hindi matitibad, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin siya'y nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas.
matibay kong buog, purihin ang lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Buong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Si Jesus ang dakilang pari, banal at walang kapintasan, dahil siya ang anak ng Diyos. Batid niya ang ating kahinaan at siya ang ating maawaing tagapamagitan sa Ama. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebrero. Mga kapatid, dati sa matandang tipan, maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahahalinhan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makakatugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw, unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan naghandog si Jesus at iyo'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit, ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal, magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip,
at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro. Wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, isa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. Ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos, at wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid sa Panginoong Jesucristo. Happy Sunday. Ngayon ay 31 linggo ng karaniwang panahon sa ating kalendaryo ng simbahan. At mga kapatid, napakaganda ang salita na ibinigay sa atin ng Diyos sa araw na ito. Malakas. Tayo ay sinasabihan ng ating Panginoong Diyos na magmahal. Yan lang ang utos ng Diyos sa atin na pinakaunang-una, no? Pinaka-importante sa lahat ang iyong magmahal. No, sa katanungang alin ang una at pinakamahalaga na utos, sinagot ito ni Jesus, no, dahil tinanong siya ng eskriba, no, yung the teachers of the law, no. Sinabi niya sa eskriba, ang pinakamahalaga na batas ang Shema. Shema sa Hebreo na word. Ibig sabihin nito'y listen or makinig. Makinig. Buksan ninyo ang inyong mga tainga, no, at makinig. Shema Israel, makinig ka o Israel. No, Israel ay yung pinili ng Diyos, no, na bayan. So, mga kapatid, hanggang ngayon, ang mga relihiyoso na Hudyo ay binibigkas itong Shema. Ito ang pinaka-importanting panalangin nila. Hanggang ngayon, mga kapatid. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ihad. Ibig sabihin, pakinggan mo, Israel, ang Panginoon mong Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ang mga Hudyo, mga kapatid, hanggang ngayon, dinadasal nila ito sa umaga at sa gabi, no? Bago sila matulog. Ito rin ang unang-una na panalangin na itinuturo nila sa kanilang mga anak at huling mga salita na dapat nila bibigkasin bago sila mamamatay. No, itong listen Israel, makinig ka o Israel. So napaka-importante, mga kapatid, napakahalaga ito sa buhay nila, sa mga Hudyo, dahil ito'y palaging ipinaalaala sa kanila ang tipan, the covenant between them and their God. No, ang pagpapahayag din ng kanilang pananampalataya sa pagdasal nito, mga kapatid, ay pinapahayag nila ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Ito rin ang isang dasal ng papuri sa Diyos. So kaya nga, mga kapatid, mahalaga sa buhay ng mga Hudyo. So dito, itinuturo, mga kapatid, at pinalaala ni Jesus ang batas ng pag-ibig. Dahil
ito ay mahalaga, pero sa time ni Jesus, alam mo naman, no, ang mga eskriba, mga pariseyo ay hindi nila ito isinasabuhay. No, hindi nila isinasabuhay dahil sabi nila, mahal nila ang Diyos, pero hindi naman nila mahal ang kanilang mga kapwa. No? So, mayroong dalawang napakahalagang kautusan na ibinigay ang Diyos na hindi maaring kakalimutan ng mga pinili ng Diyos. Hindi natin maaring kalimutan, mga kapatid. Una, ibigin ang Diyos. Iniibig ba natin ang Diyos, mga kapatid? Ha? Ano ay ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo na ibigin mo ang Diyos? Na pangalawa, ibigin mo rin ang iyong kapwa. So, ang unang kautusan ay nagsasabi ng dalawang bagay, mga kapatid, kung narinig natin ang Ebanghelyo. Una, ang Panginoong Diyos ay iisa. No? Minsan, napakarami tayong Diyos-Diyosan. Marami tayong iniibig na Diyos. No? Mga material na bagay, idols. No? So, kaya nga hindi nagiging sentro sa buhay natin ang totoo at iisang Diyos. So, iniremind tayo ng Panginoong Hesukristo, iisa ang Diyos. Isa lamang ang ating Diyos na dapat nating mamahalin sa buhay natin. Siya ang tagapaglikha at Ama nating lahat. At siya ang totoong Panginoon at walang iba pa, mga kapatid, sa mundong ito na dapat nating mahalin pa higit sa ating Panginoong Diyos. Ito ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin ngayon. Ang pangalawa, ibigin mo ang Diyos ng lubusan. Lubusan. Sinabi ni Jesus, ibigin ang Panginoong Diyos. No? Ibig sabihin, unconditionally, absolutely, mga kapatid. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Hindi lang nagsabi na buong pag-iisip lang o buong lakas lang, mga kapatid. Pero apat, ito ay apat na aspeto ng ating buong pagkatao. No? The totality of personal life. No? Yung ating puso, ang ating kaluluwa, no? Ang ating pag-iisip, ang ating buong lakas, mga kapatid. So, ang pag-ibig na sinasabi ng ating Panginoong Hesus ay ang pag-ibig na buong buo. Pag-ibig na buong buo. The first place in our lives must be for God. Must be for God. Mga kapatid, ang pangalawang importanteng kautusan na sinasabi, ibigin mo ang iyong kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Gaya ng iyong sarili. So, ang pag-ibig sa Diyos, mga kapatid, ay nangangahulugan din ng pag-ibig sa kapwa. To love our neighbor is not an option. Hindi ito option. Ito ay isang utos, no, o command ng Panginoong Diyos. Dahil ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa ating brothers and sisters, no, sa ating kapwa, ay hindi pwedeng mapaghiwalay. Hindi ito pwedeng mapaghiwalay. No? Sabi nga, kung sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, ngunit hindi natin minamahal ang ating kapwa, ito ay isang hypocrisy. Sinasabi sa banal na aklat, hypocrisy, ibig sabihin fake love, hindi totoong pag-ibig. Pakukunwari lamang ito, mga kapatid. So, mahalin tulad natin ang kautusan ng Diyos, mga kapatid, at pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, mga kapatid, sa dalawang pakpak. Mayroong kasabihan na ang itong dalawang napakahalaga at unang-una na utos ng Diyos, dahil napakaraming mga kautusan ang Hudyo,
more than 600 na mga kautusan. Kaya nga, ang unang-una na pinakamahalaga sa lahat ay ito, ang dalawang utos ng Diyos na hindi mapaghiwalay. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. May kasabihan na ito ay parang dalawang pakpak na pwede nating gagamiting lilipad. Kagaya ng mga ibon na lumilipad sa himpapawid. Tayo rin pwedeng lilipad papunta sa kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos. Hindi malayo ang kaharian ng Diyos para sa iyo, para sa akin mga kapatid, kung gagamitin lang natin ang dalawang pakpak ng pag-ibig. Ang dalawang pakpak ng pag-ibig para makaalpas patungong langit. Sa pagsaloob natin nito, mga kapatid, maging ganap ang kaharian ng Diyos at ang buhay natin dito sa lupa ay magiging langit na rin. So, gusto ba natin mga kapatid na ang buhay natin dito sa mundo ay magiging langit pa rin? Dahil yan ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi gusto ng Diyos ng buhay natin sa mundo ay isang impyerno. Gusto niya na namumuhay din tayo dito sa lupa na parang langit. Pero mangyayari lang iyon kung tayo ay umibig. Kaya lang ang problema, natatakot tayo umibig. Dahil sabi nga sa kanta, kapag umibig ka ng buong buo, ikaw ay nakamamatay. At totoo naman, mga kapatid, kaya nga, takot tayo umibig ng buong buo sa ating kapwa, lalo na sa Diyos. May reservation po tayo. At sa totoo lang mga kapatid, kung tayo ay magdidepende lang sa ating lakas, hindi tayo makapagmahal. Kaya nga, bumaba si Jesus at isinabuhay itong pag-ibig na ito. Siya muna ang umibig sa atin. Hindi tayo unang umibig sa Diyos. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. At pinakita niya ito mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo. Tingnan mo ang pag-ibig na iyon. Yan ang totoong pag-ibig na buong buo. Ang mag-alay ng buhay. Kaya nga mga kapatid, takot po tayo. Kaya nga may mga mag-asawa na takot magmahal ng buong buo sa kanyang husband, sa kanyang wife, sa kanyang anak, lalo na sa mga iba pa na ating kapwa, lalo pa sa ating kaaway, mga kapatid. Ayaw natin magmahal ng buong buo. Kaya natatakot po tayo kung ano mangyari sa atin. Pero mga kapatid, ang takot na iyon ay hindi yan galing sa Panginoong Diyos. Galing yan sa Diablo. Kasi ayaw niya tayo magmahal. Dahil kung magmahal tayo, maranasan natin ang totoong kasiyahan, freedom, peace. Maranasan natin ang langit dito sa mundo. Kaya nga ayaw na ayaw ng Diablo ito na mangyari sa atin. So kaya nga mga kapatid, ang mangyayari lamang ito sa atin kung hihingi tayo ng tulong, ng lakas sa ating Panginoong Diyos na una nagmamahal po sa atin. So, mga kapatid, itanim po natin ang binhi, the seeds ng pag-ibig sa ating mga puso na walang takot at sa puso ng ating kapwa. Ito ang unang utos at ito ang tawag sa bawat isa sa atin mga kapatid na simbahan ng ating Panginoong Hesukristo. At sigurado maging masaya, maging mapayapa ang ating mundo kapag ginawa natin ito mga kapatid. So, let us take Christ, Jesus Christ, as our model, model of love, and imitate Him. Sundin natin siya and learn the power of love, mga kapatid. The power of love
na kung saan ito ang change, no, ng ating mundo na punong-puno ng puot. Makikita naman natin ngayon, mga kapatid, ang pangyayari sa ating mundo, sa ating kapaligiran, sa ating pamilya, no, sa ating society, kung ano ang nangyayari, no? May pagmamahal ba na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo kagaya ng pagmamahal niya sa atin? So nandito tayo, mga kapatid, sa Eukaristiyang ito, no? Napakinggan natin. Kaya nga sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos, tinatawag niya ang inyong pangalan. Hindi kayo ay bagong Israel, tayo ay bagong Israel. Israel, makinig ka, magmahal ka ng buong buo, at hindi ka mamamatay. No? Ang totoo, ikaw ay mabubuhay, at sa iyo ang kaharian ng Diyos. Amen. Ngayon, mga kapatid, magsitayo po tayong lahat and ipahayag natin ang ating pananampalataya. Lahat po. Sumasampalataya Ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal at sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-ibig ng Ama, tayo'y nagkakabuklod, kaya buong tiwala tayong dumulog sa Kanyang mahabagin at mapagpalang pagmamahal. At buong puso tayong manalangin, ang ating tugon, Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa simbahan, isagawa nawa niya ang diwa ng pagmamahal at gawing batayan ito sa pakikitungo sa aming mga kapatid na nahiwalay sa aming pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga doktor, mga nurse, at lahat ng nag-aalaga sa may sakit, patatagin at pagpalain nawa sila sa kanilang katapatan at buong pusong paglilingkod sa kanilang kapwa sa panahon ng pandemya. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa buong daigdig, huwag nawa kaming panghinaan ng loob sa gitna ng krisis na aming kinahaharap, bagkus patuloy nawa kaming umasa sa tulong mo, O Diyos, at ng aming kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa aming mga natitipon ngayon, masalamin nawa namin sa aming pamumuhay ang buong pusong paghahandog at pagmamahal ni Kristo upang hindi kami maging makasarili sa aming paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tuluyan at lubos nawa nilang madama ang pag-ibig ni Jesucristo sa piling ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo ang mga pagsumamo sa iyo ng iyong kawan.
Gawin mo nawang dalisay ang aming puso upang sa aming pagmamahal, mabigyan ka namin ng tapat na pagsamba at makapaglingkod kami sa kapwa na may kababaang loob. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Hesukristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pagkikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasan namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong nalagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipabubunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling kabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Pagya't Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsuluhod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Pag-ibig siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamahal
bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Announcement. Holy Hour. Sa ika-5 ng Nobyembre, unang biyernes ng buwan, ay magkakaroon ng Holy Hour ganap na alas 3 ng hapon. First Saturday Rosary. Sa ika-6 ng Nobyembre, Sabado, ganap na alas 3 ng hapon, ay magkakaroon naman ng pagdarasal ng Rosaryo. Para sa updates, oras ng misa, at mga activities ng Binondo Church, mangyaring i-follow ang social account ng Binondo Church sa Facebook at YouTube. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Magsituyo po lahat. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng katatagang karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Novena for the Holy Souls. Magsiluhod po tayo lahat. O Eternal Father, I offer you the most precious blood of your divine Son, Jesus, in union with the masses said throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, and for sinners everywhere, for sinners in the universal church, and for those in my own home, and for those within my family. Most loving Jesus, I humbly beseech you to offer to your eternal Father, on behalf of the holy souls in purgatory, your most precious blood, which poured forth from the sacred wounds of your adorable body, together with your agony and death. O sorrowful Virgin Mary, do present to the Heavenly Father, together with the sorrowful passion of your Son, your own sigh and tears, and all the sorrows you did suffer in communion with Him, in order that refreshment may be granted to the souls now suffering in the fiery torments of purgatory, so that being delivered from that painful prison, they may be clothed with glory in heaven, there to sing the mercies of God forever and ever. Amen. Almighty God, Father of goodness and love, have mercy on the poor suffering souls and grant them your aid. To our parents and ancestors, Lord, have mercy. to our brothers and sisters and relatives, Lord, have mercy. to our spiritual and temporal benefactors, Lord, have mercy. to our former friends and subordinates, Lord, have mercy. to all for whom love or duty bids us to pray,
Lord, have mercy. To those who suffer disadvantage or harm through us, Lord, have mercy. to those who have offended us, Lord, have mercy. to all those who are especially beloved by you, Lord, have mercy. to those whose release is at hand, Lord, have mercy. to those who desire most to be united with you, Lord, have mercy. to those who endure the greatest suffering, Lord, have mercy. to those whose release is most remote, Lord, have mercy. to those who are least remembered, Lord, have mercy. to those who are most deserving an account of their services to the church, Lord, have mercy. to the rich who are now most destitute, Lord, have mercy. to the mighty who are now as lowly servants, Lord, have mercy. to the blind who now see their folly, Lord, have mercy. to the frivolous who spend their time in idleness, Lord, have mercy. to the poor who did not seek the treasures of heaven, Lord, have mercy. to the tepid who devoted little time in prayer, Lord, have mercy. to the indolent who were negligent in performing good works, Lord, have mercy. to those of little faith who neglected the frequent reception of sacraments, Lord, have mercy. to the habitual sinners who owe their salvation to a miracle of grace, Lord, have mercy. to parents who failed to watch over their children, Lord, have mercy. to superiors who were not solicitous for the salvation of those entrusted to them, Lord, have mercy. to the souls of those who strove for hardly anything but riches and pleasures, Lord, have mercy. to the worldly minded who failed to use their wealth and talents in the service of God, Lord, have mercy. to those who witnessed the death of others but would not think of their own, Lord, have mercy. to those who did not provide for the great journey beyond in the days of tribulation, Lord, have mercy. to those whose judgment is so severe because of the great things entrusted to them, Lord, have mercy. to the popes, rulers, kings, and princes, Lord, have mercy. to the bishops and their counselors, Lord, have mercy. to teachers and advisors, Lord, have mercy. to the deceased priest in the diocese, Lord, have mercy. to the priest and the religious of the whole church, Lord, have mercy. to the defender of the holy faith, Lord, have mercy. to those who died in the battlefield, Lord, have mercy. to those who are buried at sea, Lord, have mercy. to those who died suddenly, Lord, have mercy. to those who died without the last rites of the church, Lord, have mercy. to those who will die within the next 24 hours, Lord, have mercy. to my own poor soul when I shall have to appear before your judgment seat. Lord, have mercy. Eternal rest grant unto all those souls of the faithful departed, Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Merciful Father, in union with the saints in heaven, we beg you to have mercy on the souls in purgatory. Be mindful of your eternal love for them, and show them your mercy because of the boundless merits of your beloved Son. Be pleased to free them from pain and sorrow, that they may soon enjoy eternal peace and happiness. O loving Redeemer, Jesus Christ, you are the King of kings in the land of bliss. We beg you, in your mercy, hear our prayer, and set free the holy souls in purgatory. Lead them from the prison of darkness to the light and freedom of the children of God in the kingdom of your glory. Redeem them with your precious blood, and save them from eternal death. O Holy Spirit, Lord of light, enkindle in us the flames of charity, that we might be able to offer up our prayers and sacrifices for the suffering souls in purgatory. We wish to apply the merits of this devotion to the entire church suffering, but especially to our departed loved ones. Hear our prayers, that we may be united with them in the kingdom of your glory. Father, Son, and Holy Spirit, forever. Amen.
Magsitayo po tayong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsayo ko kayo. Kinagawad ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala na maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig upang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat, Salamat sa Diyos.